Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Spot Bitcoin ETF, kung saan ay atin pong alamin yung limang mga bagay na ito na kailangan daw po nating tutukan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay pabala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay this week might turn out to be the most important in the race of Bitcoin Spot ETF. In here are 5 key events to watch according to Nate Girassi, the co-founder of the ETF Institute. Kaya ayan, mukhang ang buong linggo raw po na ito ay isa sa mga pinakamahalaga yan sa sa race ng Bitcoin Spot ETF. Kaya ayan, narito raw po ang mga limang pangyayari na kailangan po nating bantayan ayon po kay Nate Girassi. Siya po ang co-founder ng The ETF Institute. The United States Securities and Exchange Commission faces a crucial juncture this week as it must issue its final decision on the proposed rule change demand from ARK21 shares and other applicants regarding spot Bitcoin ETF listing. Though many market experts have postulated that an approval is imminent, there remains a 5% possibility of a rejection according to Bloomberg senior ETF analyst Eric Balchunas. With action expected across the board, here is a dive into Nate Girassi's potential events to watch. Kaya ayan, marami pong mga market expert ang nagsasabi na halos napakalapit na ang approval ng spot Bitcoin ETF. Yan, January 10, yan na po yung deadline. Bukas na po yan. Ngayon po ay January 9. Yan. Ngunit ayon po kay Bloomberg, ayon po sa senior ETF ng Bloomberg na si Eric Balchunas ay meron lamang daw po itong 5% na posibleng magkaroon ng rejection. Yan, key moments for Bitcoin Spot ETF. According to the market expert, there is a likelihood of getting updated fee disclosures from top applicants like BlackRock and Grayscale Investments. Kaya yan, ayon po yan kay Nate Girassi ay mukhang magkakaroon daw ng update sa fee. Yan, para sa mga top applicants na katulad ng BlackRock at saka Grayscale. Underscore the importance of fees in the ongoing spot Bitcoin competition as every issuer will push to outrank Fidelity Investment whose fee rate is capped at 0.39%. Nate Girassi is also keeping tabs on the SEC's approval vote, which is likely to take place on January 10. Two key events in the pipeline here, with the Division of Trading and Market signing off on the 19B-4 filings, and the Division of the Corporate Finance approving S-1 applications. Should this previous event proceed as expected, spot Bitcoin ETF may be launching as early as Thursday, January 11. Ayan, kung sakaling inaasahan po kasi nila na magkakaroon na bukas, January 10, yung approval ng mga spot Bitcoin ETF. At kung pag nangyari po yan, na-approve na yan, ay agad na rin pong mag-uumpisa yung trading. Yan, magkakaroon na raw po ng launching ang mga spot Bitcoin ETF sa January 11. Kaya yan, napakabilis. Pagkatapos pong ma-approve ay ready to launch na siya. At pwede nang mag-trade ka agad sa susunod na araw, January 11. Per earlier reports, BlackRock has about $2 billion to jumpstart its trading, and ARK Invest has about $200 million to replace the remaining GBTC in one of its investment vehicles as it has been freeing up cash ahead of potential SEC greenlight. Kaya yan po yung mga pondo ng mga institutions dito. Kay BlackRock ay meron po siyang pondo na $2 billion para umpisahan na yung pagtitrade ng spot Bitcoin ETF. Samantala si ARK Invest ay meron naman po siyang $200 million. Will Grayscale Investment join the trend?
Also, the experts is expecting an uplisting move from Grayscale Bitcoin Trust from Grayscale Investment, and should the firm deploy all its over $27 billion held in GBTC, it can push it into the top 60 ETFs by asset under management right at launch. Lastly, the marketing momentum is bound to grow tougher as every applicant will strive to attract as many traders and investors as possible. These market wars have already started with the asset managers like VanEck and Bitwise already releasing commercials to advertise the product. Kaya yan, kung nangyari po ang lahat yan, mga approval ng mga spot Bitcoin ETF bukas ay mukhang yung susunod na mangyayari ay yung magkakaroon daw ng marketing momentum. Yan, yung pag-promote sa kanilang mga products. Yan, para maparami yung kanilang mga applicants, yung kanilang mga traders. Yan, mga traders at saka investors. Kasi dyan po sila kikita. Kung mas marami po silang mga traders at saka investors ay syempre yung dyan po sila kumukuha sa mga fees. Yan, yung mga isinasagawa po nilang mga transaction fees. Kaya mas maraming traders, mas maraming investors sa kanilang platform, mas malaki ang kita. Kaya magkakaroon daw ng market wars. Kaya yan, parang promotional wars po yan. Sa bawat mga ayan. At ngayon nga ay inumpisahan na daw ng asset manager na katulad ni VanEck at saka si Bitwise yung pag-promote ng kanilang commercial at saka mga kanilang pag-advertise sa kanilang mga products. Kaya yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.